naman. Mayor, kayo po ay nasa LGU. Kayo po ang Chief Executive, ano po itong deklarasyon ng National Food Security Emergency, tungkol po ito sa bigas. Ano po? Nararamdaman ito ng lahat, lalo kayong mga misis, nagbabudget, ano po? Tingin nyo ba sapat po itong solusyon na ito? O meron pa kayong naisip na pwedeng maging solusyon sa pagtaas, pagbaba, dapat ibaba na presyo ng mga produkto, lalo po na po sa pagkain, Mayor? Napakamalas po dahil kami lang po ata ni Weng ang hindi tumataas. Ang presyo lagi tumataas. Pero siguro po yung ginagawa po ngayon ng NFA na pagdeklara ng food security, food emergency ay kailangan para ho doon sa makabili sila, pagkakaintindi ko po makabili po sila nung stock mula sa LFA. mula sa local farmers at ma-release po yung ating buffer stock. So ibig sabihin pag marami pong bigas sa merkado, bababa po yung price. But again, this is panandali ang mga solusyon. Alam naman po natin na kanin is life. Kaya importante po na may short-term solution ka at meron kang long-term solution. So siguro una, sa dami po ng batas natin when it comes to cartel, profiteering, lahat na yung batas na yan, bakit parang wala pa atang nakukulong? Mga order. Puro nababalitaan na may nahuli. May nakasuhan. May nahuli pong Wala bodegero. May nakulong ba? Bodegero po na. Meron ba tayong nabalitaan? May bodega. Na, Pero hindi, pati smuggler, di ba? Pag asa na sila, hindi naman nila ipakita, hindi nila ilabas. Sinasabi lang nila na iba-blacklist. Hindi na makakapasok sa negosyo na when it comes to agriculture. Pero ang tanong ay, meron pa talaga tayong nasampulan man lang? Kasi gusto natin na maging deterrent. Kaya tayo gumagawa ng batas para wag tularan. Opo, Pero kung wala po tayong napapakita na seryoso ang gobyerno na ito na ipapatupad po yung batas, then paulit-ulit na gagawin ng mga cartel o yung sinasabi po nating sindikato na malalakas po ang loob na nagkokontrol ng Bakit po presyo. kaya walang nahuhuli? Hindi ko alam. Ma'am, ganito ang problema yung rice tarification law na amyendahan para daw po mas mapababa ang presyo ng bigas pero hanggang ngayon hindi bumababa. Nagbaba tayo ng taripa, hindi pa rin bumababa ang presyo. Ang sabi ng mga magsasaka at saka ng mga nasa negosyo din, ang haba po kasi ng supply chain. So ang dami pong dinadaanan kaya ang daming patong ng presyo. Pagdating sa palengke, doble na presyo. Ano pa ang pwede natin gawin doon? Bakit hindi ba natin matanggal-tanggal yung napakaraming layer na nagpapatong ng presyo ng bigas? Siguro kasi ang problema po natin ay yumayaman yung middleman. Bakit hindi natin gawin na yun ho naman ang trabaho dati ng FTI if I'm not mistaken. Kino-consolidate, binibili lahat mula sa mga magsasaka po natin, sa local farmers po natin, yung mga produce nila. Hindi sila namumblema kung kanino nila ibibigay yung ani nila. Yung presyo hindi naman kailangan masyadong mababa o hindi rin masyadong mataas. If you eradicate the middleman, din yung sinasabi natin patong-patong then bababa po yung presyo. Pero tatandaan po natin, hindi lang naman middleman ang problema. Pagpapansin po nyo, basta pag tumataas ang presyo ng petrolyo, lahat sabay-sabay yan tumataas. Sa pulho lahat. So, ibig sabihin, kahit ho yung supply natin when it comes to food, ang problema po niyan ay fuel prices. Yun Yun ang punot dulo ng lahat. Yun ang gusto kong sunod na itanong po sa inyo. Marami na hong nagpapanukala. Baka naman pwede balik na natin yung Oil Price Stabilization Fund sa pamagitan po ng pag-repeal ho natin doon sa Oil Deregulation Law. Do you agree, Mayor? Siguro po, agree po, and maybe siguro kailangan po natin pagtibayin din yung board. Lagi nilang sinasabi tanggalin ang tax sa petrolyo. Ang tanong po ay kung tatanggalin po natin yung tax sa petrolyo, saan natin kukunin yung kapalit, mawawalang buwis, yung mawawalang pera na dapat manggagaling mula sa petrolyo. So maghanap sila ng ibang itatax. Ganun din yun, di po ba? So siguro baka kailangan may trigger. Ito yung sinasabi po natin na pag tumaas at a certain price, yun pong barrel ng petrolyo, then isususpend yung excise tax.
siguro dahil I'm also a climate advocacy, yun po yung aking isa sa pinagtutuunan din nung ako po ay ng mayor po ako ay siguro yung ating dependence and reliance on fossil fuel. Wala tayong choice eh. 'Di ba? Parang ang dating is kapit patalim eh. Yun daw pinakamura eh. No? Ayan. At yun ang pinakamadali. So baka yun din yung kailangan nating tignan yung ating we are very very dependent on fossil fuel. Mahal daw po kasi kapag tayo ay nag-renewable energy. Tapos hindi daw maaasahan ang supply ng renewable energy, Mayor. Pero kasi po, siguro yung perception po na yun ng unreliability ay siguro luma na. Sa dami po ng improvements when it comes to renewable energy now. Siguro kailangan ko ring sabihin na I am also pro-nuclear energy. With the new technology today na hindi na siya kagaya dati, 30, 40 years ago, meron na tayong sinasabi na mini nuclear plants. Sigurado 110% ito ang magbababa ng presyo ng kuryente. So meron ka ng renewable, magsha-shift ka towards renewable at magsha-shift ka towards nuclear energy, bababa ngayon yung dependence mo sa fossil fuel. So yan po ang isa sa mga panukala maasahan namin sa inyo. Magtutulong kayo ng pagpatayo ng planta ng nuclear sa bansa natin. Kailangan po yan. Although it's ang balita ko po doon sa isang scientist na na-meet ko ay it will not happen anytime soon, unfortunately. Malabo. Matagal na proseso. Dahil dyan, so na mananatiling mahal ang kuryente natin kung matagal ang nuclear power natin, di ba ma'am? Kasi dapat yung plantang nuclear, yun ang inaasahan din natin na magpapababa ng kuryente natin. So ngayon, magtitiis tayo sa mahal na kuryente. Mayor, anong pwedeng gawin doon? Meron ba kayong naiisip na short term? Short Yes. term, Mayor. Yung agad-agad bang mararamdaman ng tao? Siguro kasi kami ngayon sa Makati nagpo-push kami for installation of solar panels. Renewable. Libre ang araw eh, 'di ba? Tapos ang battery naman mura na ngayon. So siguro kung kaya mo naman na maglagay ng kahit maliit na solar panel, tapos meron pa tayong sinasabi na net metering, meaning pwede ka pang magbenta ng kuryente na nakukuha mo mula sa solar panel. Mag-uumpisa, Mayor, sa mga LGU siguro. Ganun ba yun? Government offices. So lahat po sa amin po sa Makati, lahat po ng schools nilagyan na namin, government offices nilagyan na po namin. Pero ang approach po natin ngayon rin ay yung household. So meron po kaming ginawang ordinansa na nagpapasimple ng proseso ng pagkukuha ng permit para maglagay ng solar panel. Ang iba kasi, tinitira yung bahay nila, nilalagay ng solar panel pero hindi gumawa ng permit. Na hindi nila alam, yun ang pwedeng maging cause ng sunog. Kasi diba, bara-bara, lagay sila solar panel, kinalikot nila yung yung electrical dapat sa nila. professional, di ba, pagagawa, Mayor? No? Alam naman, gusto nila ng less, Ewan ko ba? Pero siguro, ang reklamo kasi sa solar panel, mahal eh. Mahal. Hindi, may mura naman na. Hindi ba pwedeng i-incentivize yan? Baka naman Dapat. di ba? Incentivize Dapat, pag mag-import ka, anything that is related to renewable energy should be tax-free. Whether it be biomass, whether it be basta anything renewable, yung kagamitan, yun naman na nagmamahal sa atin. Isusulong mo ba yan? Pag ikaw ang naging senador? 100% isusulong natin. Yan ang problema dito sa atin. Ang Pilipinas, isa sa may pinakamataas na presyo ng kuryente. Sa ibang bansa, sobrang baba lang ng yung centavos nga lang yung presyo ng kuryente. Subsidized daw po kasi, Mayor. Yung iba, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam. Hindi kaya. Sa ating pagbabalik, may pa tayong tanong kay Mayor Abby Binay. Ang ikaw na ba ay muling magbabalik makalipas po ang ilang mga paalala? Ang oras po natin 8:35. Standby! Ikaw na ba? The Senatorial Interviews.